Ang ika-100 canonical coronation ng Nuestra Señora del Rosario de Manaoag ay isang mahalagang paggunita sa kasaysayan at pananampalataya ng Katolikong Pilipino, lalo na sa Manaoag, Pangasinan. Ang isang maikling kasaysayan sa debosyon ng Nuestra Señora del Rosario de Manaoag ay nag-ugat sa isang tradisyong nagsasalaysay na nagpapakita ang Birheng Maria sa isang magsasaka at tumawag mula sa salitang Pangasinense na mantaog upang ipatayo ang simbahan sa lugar. Dahil dito, naging sentro ang Manaoag ng pananampalataya at peregrinasyon ng mga deboto. Noong Abril 21, 1926, ang imahe ng kanonikong kinoronahan ng simbahang Katolika sa pamamagitan ng Apostolic Nuncio na kumakatawan kay Pope Pius XI. Ang koronasyong ito ang pagkilala sa simbahan sa matibay na debosyon at pananampalataya ng mga mananampalataya ng Birhen ng Manaoag. Ang koronasyong kanonikal ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang banal at opisyal na pagkilala ng simbahan sa isang titulo at debosyong matagal nang nakaantig ng puso ng mga mananampalataya sa iba't ibang salinlahi. Sa loob ng isang siglo, ang mahal na Birhen ng Manaoag ay nagsilbing kanlungan ng pag-asa, bukal ng maraming patunay ng biyaya at tahimik na saksi sa matatag na pananampalataya ng mga Pilipino. Mula sa Manaoag, ang kanyang paanyaya ay umabot sa malalayong lugar, umaakit sa mga depotong naglalakbay, dala ang kanilang mga suliranin, panalangin, pasasalamat at pananalig. Marami ang dumating doon na may mabigat na dinadala at umuwing magaan ng kalooban. Pinatibay ng paniniwalang ang mahal na ina ay nakikinig sa kanilang mga tinaing. Sa loob ng 100 taon, mula nang siya'y koronahan, hindi lamang siya pinarangalan ng isang koronang ginto, kundi higit sa lahat ng hindi kumukupas na pagmamahal at pananampalataya ng kanyang mga deboto. Sa isang pag-alala sa sentenaryong ito, hinihikayat tayong lumampas sa panlabas na anyo at pagnilayan ang kanyang patuloy na itinuturo, ang kanyang anak. Tulad ng lahat ng debosyong Marian, hindi niya layong ituon ang pansin sa sarili, kundi gabayan ang mga tao upang lalong mapalapit kay Kristo. Isang siglo nang kinikilala bilang reyna, subalit kailan may nananatiling isang mapagmahal na ina na marahang tumatawag sa kanyang mga anak pabalik sa kanyang piling. Ang debosyong ito sa Birhen ng Manaoag ay higit sa kailanman nagpatibay ng debosyon ng pananampalatayang Pilipino, partikular na ng mga taga-norte, partikular na sa Manaoag, Pangasinan. Nadulot-dulot, dala-dala at patuloy na yumayabong sa kultura ng buong bansa at pananampalatayang Katoliko. Kaya ikaw bilang Pilipino, patuloy mong paglalimin ang pananampalatayang ito na higit kailanman hindi lang ito kay Maria, bagkus ito ay para sa kanyang anak na walang iba kundi si Jesucristo.